Hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. Hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo ng Department of Justice Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Fake news yung mga balita na i-appoint si Yusek Claire Castro bilang DOJ Secretary. So, essentially, si Sara Duterte is responding to an already confirmed fake news. It's pointless sa sagutin yun. Fake news yun, di ba? Pero etong si Sara Duterte nag-ubos ng brain cells para sagutin yung tanong na yun. Ibig sabihin, either hindi niya alam ang nangyayari sa bansang Pilipinas or hindi talaga siya nag-iisip. Baliw talaga. Ibig sabihin, yung lahat ng galaw niya ay walang rhyme or reason. Kung ano lang trip niya, gagawin niya. Baliw eh. Minsan na nga lang magsasalita si Sara Duterte. May kabobohan pa. Actually, parang parang habit na nga niya yun. Nagpapakaboba siya. Parang it's a bad habit. Sabi ni Sara, hindi ko alam kung ano ang nagawa niya para sa legal community at judicial system para siya ay maupo bilang DOJ Secretary. Ikaw nga, di namin alam kung anong nagawa mo, pero nabola mo kami, binoto ka namin Vice Presidente. Parang this is coming from left field. Parang walang pinagbabasihan, walang rhyme or reason. And that's how insanity is. So, yung mga baliw, mga kababayan, sa mga walang rhyme or reason sa kanilang mga ginagawa. Basta may ginagawa sila, period. That's it. Importante, may ginagawa sila. Napapansin ko naman kasi na or napapansin naman na natin lahat na si BBM hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanyang mga appointees. Napapansin natin na pumipili siya base sa kung sino yung kaalyado nila at sumusunod sa kanila. Pero kayo ma'am, tingin nyo, qualified ba si Yusek Castro? If she's gonna be Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. At hindi ko nagawa kung ano yung hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo ng Department of Justice Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin o yung mga malalayong lugar na ganito magsalita ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Alright. Unang-una mga kababayan, fake news yung mga balita na i-appoint si Yusek Claire Castro bilang DOJ Secretary. So, essentially, si Sara Duterte is responding to an already confirmed fake news. Kung titingnan natin yung kanyang response it's already been debunked actually. Kung ako yung tatanungin niya, sabihin ko, di ba fake news yun? Wala naman It's pointless sa sagutin yun. Fake news yun, di ba? Pero etong si Sara Duterte nag-ubos ng brain cells para sagutin yung tanong na yun. Ibig sabihin, either hindi niya alam ang nangyayari sa bansang Pilipinas or hindi talaga siya nag-iisip. Baliw talaga. Ibig sabihin, yung lahat ng galaw niya ay walang rhyme or reason. Kung ano lang trip niya, gagawin niya. Baliw eh. Pangalawa, actually mga kabayan, kung tutuusin, wala namang requirement
Maliban sa pagiging abogado bago ka maging DOJ Secretary. Although tradition daw is kapag nag-appoint ka ng DOJ Secretary, at least merong 10 years of legal practice. Hindi nakasulat doon na there has to be a significant contribution to the legal community. Diba? Wala namang pero mga kababayan, ang pinakamalala ito. Ang pinakamalala ay yung sinabi niya na lahat daw ng sinasabi ni Yusek Claire ay isang embarrassment sa international community. Yun yung pinakamalala, guys. Kahihiyan daw, guys. Nagdadala daw ng kahihiyan sa bansa. Philippine Vice President Duterte impeached over alleged Marcos assassination plot and other allegations. Actually, mga kababayan, hindi si Yusek Claire ang nagdadala ng kahihiyan sa bansa kapag imahe at imahe lang din naman ang pag-uusapan. Sino ba yung nababalita sa international community? Sino ba yung naging basehan ng pagkaka-kansela or pagkaka-deny ng interim release ni Rodrigo Duterte, di ba? Di ba si Sara Duterte? Imagine this, mga kababayan. Globally, sa buong mundo, mga kababayan, ang iniisip ng mga heads ng ibang bansa at ang alam ng mga ibang bansa ay ang vice-presidente ng Pilipinas gustong patayin ang presidente. Saan nakakita ng ganyan? So kapag ikaw ay banyaga at nakita mo yung ganyang balita, ano iisipin mo? Ay grabe yung vice-presidente, tigas ng mukha. Gahaman sa pwesto, grabe. Oo, ganon. Tapos mag-around the world ka, pupunta ka sa Australia, tapos biglang i-deny ng Australia yung interim release, di ba? Nagmamakaawa siya sa Australia, nabigyan ng pagbigyan ng interim release ng kanyang ama, tapos biglang sabihin, no, denied. Cannot be. Isa pang bagay na nagbibigay ng kahihiyan sa opisina ng vice-presidente ay ang galawan ni Sara Duterte ng pagsisinungaling. Sabi niya, Marcos resign, walang kabuluhan, sabi niya. Never ask him to resign. That is a pointless call. Nakita niyo ba yung tatay niya noon? 20 years. Tignan niyo yung DNA niyan. Ayaw niyan umalis sa pwesto. Sabi. Tapos sabi pa niya, I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, blah, 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 blah. Word salad. Ang sinabi niya kasi, I never said Marcos resign. Nagkalkal ako, guys. Nakakita akong dalawang video. So, pinagsama ko na lang yung dalawang video. I never said Marcos resign. Wait lang. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Pero bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Ang nakakatawa doon, mga kababayan, ito. Ano ba yung paulit-ulit na sinasabi ng mga supporters ng Duterte? Di ba Marcos resign? Tapos sasabihin niya, never ask him to resign. That is a pointless call. Nilaglag mo yung mga kasama mo. Sinungaling talaga eh. Ang sinungaling talaga niya, promise. I think, feeling ko nasa DNA ng mga Duterte yung pagiging sinungaling.